Recording in progress. Magandang gabi sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, at welcome po sa ating online Bible study. Ito po ang inyong lingkod na muling makakasama sa gabi ito, Brother Roland de la Paz. At aking pong inihiling na tayo po sama-sama sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa amin na muli kami makakapag-aral ng inyong mga salita. Naway buksan niyo po ang aming puso't isipan upang ang bawat talata na aming mabasa ito'y aming maintindihan sang-ayon po sa inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po ang programang ito, ang mga makakapanood. Nawa o Diyos ito'y magsilbing paalala at inspirasyon sa bawat isa sa amin habang kami naghihintay sa pangalawang pagparito ng aming Panginoon. Patawarin po kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito po ang aming dalangin alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. So, muli ay magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, at nawa ang biyaya at ang kapayapaan at ang pag-ibig mula sa Panginoon siya pong sumaatin. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito at ito nga po ay pinamagatan po na War in the Bible. Nung nakalipas na pag-aaral natin ay pinag-aralan natin ang Israel then and now at kung paano sila ay nasali sa giyera sa panahon po ng matandang tipan at bakit ngayon ay ano ang sinasabi ng Bible, pwede pa kaya ang bayan ng Diyos o ang mga Kristiyano na sumali sa giyera o yung physical na giyera na tinatawag o ano namang giyera o pakikibaka ang gusto ng Panginoon sa panahon natin ngayon. So topic 240 po tayo sa muli, War in the Bible. At umpisahan po natin sa Genesis chapter 14 verse 2 kung saan dito po unang nabanggit ang salitang war sa Bible. That this made war with the Bera king of Sodom and with Bersha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, and Shemeber king of Zebolim, and the king of Bela which is Zor. Ayan po ang sabi ng Bible. So, sa verse 14, mapapansin po natin, ang sabi po dito, and when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants born in his own house, 318, and pursued them unto Dan. So ito po ang kasaysayan ni Nunong Abraham na kung saan ay kanyang gustong kunin uli o tulungan si Lot na kanyang pamangkin dahil siya inagaw ng mga kasali sa giyera na ito. At sabi po dito, meron siyang trained servants o army, no, doon sa kanyang tahanan, so sambahayan. So ito po ang sinasabi, unang nabanggit ang banal na kasulatan na sinasabi ng Bible. So dito sa Exodus chapter 15 verse 3, sabi po ng Bible, the Lord is a man of war. The Lord is His name. Yan po, no? Ang sabi. Kaya mapapansin po natin dito, ang Panginoon ay siya ay isang parang siya'y nakikibaka sa giyera at ang pangalan daw niya ay Panginoon. So dito sa Exodus chapter 17 verse 16, for he said, because the Lord had sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Dito naman, ang Panginoon naman, kung literal nating babasahin, ay siya po ang makikibaka sa mga Amalekita o mga Amalek, ang bayang Amalek, mula sa salinlahi hanggang sa salinlahi, from generations to generation. At tingnan natin ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 20 verses 1 and 2. Ito po yung theocratic form of government na ibig sabihin ito ng Theo ay God, ang Krasi ay government, na ang Diyos mismo ang nangunguna sa kanyang bayan. So, ang sabi ng Bible, when thou goest out to battle against thine enemies, and seest horses and chariots and the people more than thou, be not afraid of them. For the Lord thy God is with thee. Kaya in-underline po natin yan, ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo kapag ikaw ay nakikibaka sa iyong mga kaaway, which brought thee out of the land of Egypt. Sa ang Panginoon lang naman ang naglabas talaga ng bayan niya mula sa Ehipsyo, sa verse 2.
And it shall be when you are come nigh unto the battle, that the priest shall approach and speak unto the people. Kasama po yung mga saserdote sa pagkakataong yon. Verses 3 and 4. And shall say unto them, Hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies. Let not fear not, and do not tremble, neither be ye terrified because of them. Huwag kayong matakot, sabi ng banal na kasulatan. For the Lord your God is he that goeth with you to fight for you against your enemies to save you. So, ang bayang Israel sang-ayon sa kasaysayan, sila'y napapalibutan po ng mga mananampalataya na tinawag ng Bible na hidden nation. Kasama po dyan ang Amalek. At sila po ay ang mga hindi mananampalataya sa tunay na Diyos na hindi po nila ginagawa yung kalooban ng Diyos. May mga evil practices po ang mga hidden nations na mababasa po sa Deuteronomy, katulad po ng sorcery. Sila ay nakikipagsangguni sa mga kaluluwa o kung ating mapagmasdan ng kasaysayan o maalala natin ang kasaysayan ni Haring Saul bago siya iwanan ng Espiritu ng Diyos, siya ay nakapagsangguni sa Witch of Endor. Ito'y practice po ng mga hindi mananampalataya na hindi po gusto yan ng Panginoon. At ang mga hindi mananampalataya, ang mga hidden nations, sila ay involved sa fornication and adultery. Tumatabi sila sa mga asawa ng iba. Tumatabi po sila sa mga hayop. Yan. So, hindi po yan kalooban ng Diyos. Kaya kung ating nabasa na rin yung mga talata na tumutukoy kapag sila ay pinapasakop ng ating Panginoon, gusto ng Panginoon hanggang doon sa kaliit-liitan ay kanilang papatayin dahil nga po sa mga evil practices. At during that time, ang Diyos ang nangunguna sa kanyang bayan, kaya tinawag siyang theocratic form of government. At dito sa 1 Chronicles chapter 5 verse 22, makikita po natin, For there fell down many slain because the war was of God, and they dwelt in their steads until the captivity. So mapapansin natin, ang giyera daw po ay sa Diyos. At ang Israel ay nagkaroon po ng tinatawag na pangulo o pinakahari nung panahon po ni Haring Saul, na hindi po ito ang kalooban ng Diyos. At subalit ang Israel ay nagpupumilit, ay binigyan sila na pinagbigyan sila ng ating Panginoon. Pero marami pong mga tinatawag na mga pasubali ng kanilang mga anak at na mga lalaki at babae maglilingkod sa palasyo. Kailangan nang magbayad ng buwis at marami pang iba. So, at nababasa rin natin sa banal na kasulatan si David at si Goliath. Ito po ay pinahintulutan ng Diyos na si David marami ding mga pinatay, at ito po ang mga Pilisteo o iba pang mga karating na puok na tinatawag na hindi mananampalataya sa tunay na Diyos. So sa English, hidden nations, no? So ito po ang nangyari ayon sa banal na kasulatan. So tingnan po natin ang sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 8. Ang sabi po ng Bible, a time to love and a time to hate, a time of war and a time of peace. So yan po, meron pong panahon na pagkikibaka, meron din naman panahon para sa kapayapaan, at panahon para umibig, panahon na ikaw din ay mag-hate, yung parang sama na loob. So dito sa Jeremiah chapter 51 verse 20, Thou art my battle axe and weapons of war. For with thee will I break in pieces the nations, with thee will I destroy kingdoms. So yun ang Diyos ang nagsasabi ng kanyang bayang Israel ay kanyang gagamitin bilang sandatahang lakas para sa giyera, at kanyang gigibain, papatayin ang mga bansa at mga kaharian. Yan po ang sinasabi ng Bible sa Old Testament. Dito sa Joel chapter 3 verse 9, ang sabi ng Bible, Proclaim ye this among the Gentiles. Kanina daw po, Gentiles. Prepare war, wake up the mighty men, let all the men of war draw near, let them come up. No? So ito po ay talagang sinasabi rin, literally, na merong pakikibakang
o giyera o digmaan na sinasabi ang Bible. Dito sa Isaiah chapter 2 verse 4 naman, mapapansin po natin, "And ye shall judge among the nations, and shall rebuke many people, and they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore." So dito po ay binibigyan ng pahiwatig ng ating Panginoon, ang bayang Israel ay hindi nasasali sa giyera. Gusto ng Panginoon ang mga bansa ay hindi na sila kailangan magpatayan. So dito po sa aklat ng Isaiah, maging sa Micah, mababasa niyo po ang mga eksaktong mga sinabi po nito ng banal na kasulatan. Kaya po, merong panahon na pinahintulutan ng Diyos ang giyera, meron ding panahon na hindi niya ito pahihintulutan. Nung panahon po ni Moses, ng panahon ni Abraham, ng panahon po ni Saul, ni David, ay pinahintulutan niya po ang giyera sa kanyang pangunguna, na noong una ay theocratic form of government, at noong meron ng hari si Saul, si David, ay pinahintulutan pa rin dahil ito ay sa mga bayang hindi mananampalataya na pinipilit na patayin o gipitin ang bayang Israel. Kaya ito po ang susunod nating pag-aaralan, ang New Testament. Ano sabi po ng New Testament? "Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God." Ayan po, no? Sinasabi dito, mapalad daw po yung mga peacemakers, yung pong gumagawa ng kapayapaan dahil sila'y tatawaging anak ng Diyos. Sino po nagsabi? Mismo ang ating Panginoong Hesus, na siya rin ang nagpahintulot sa Old Testament na makibaka sa kanyang pangunguna. Subalit sa ilalim ng Kingdom of Grace o ang kaharian ng biyaya, ay mapapansin po natin sa New Testament, ang Diyos ay mismo ang ating Panginoon ay hindi niya ito pahintulutan. Basahin pa po natin ang sinasabi sa Matthew 5 verse 44. "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Yung mga kalaban daw, mga kaaway daw ay ibigin. So, iba ang sinasabi sa Old Testament at sa New Testament. So, mapapansin natin dito ang mismong Panginoon na sinabi niya sa mga tao na nang siya'y nagkatawang tao. So dito tingnan natin ang nasusulat po sa Matthew 22 verse 31. "Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's." So minsan dito ay pinaghahalo po ng isang Bible student o mga Bible teachers na ito ang sinasabi ng Bible tungkol po sa civil government at saka po yung government mismo ng ating Panginoon. So ito yung pagkakataon na merong tumukso sa ating Panginoon para siya ay lumabas na nagre-rebelde laban sa Roma na kay Caesar nga. Ang sabi ay, matuwid ba na magbayad tayo ng buwis? Anong sabi ng ating Panginoon? Ibigay kay Cesar ang kay Cesar, bigay kay sa Diyos ang para sa Diyos. So ito po'y tumutukoy sa civil law. Tingnan natin sa Romans chapter 13 verses 6 and 7. "For this cause pay ye tribute also," bayad daw ng buwis, "for they are God's ministers, attending continually upon this very thing." Sa verse 7, "Render therefore to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor." So itong maliwanag ang sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Roma ay matuwid po magbayad tayo ng buwis. "Render to Caesar which is Caesar," sabi ng mismo ng ating Panginoon. Kaya sa panahon natin ngayon, tayo po ay nagbabayad ng buwis. Sumusunod tayo sa mga good laws of the government. No? Obey the good laws of the law. Ano po? The good rules or the good laws of the government. Yun po. No? So, yan po ay tama. Tama po yan. Yan ay nasusulat sa banal na kasulatan na sundin natin ang mabubuting batas ng ating mga bansa. So tingnan natin ang 1 Peter chapter 2 verses 13 and 17. Ginagamit din po ito minsan na eto pinapahintulot ng Panginoon maging sa New Testament na tayo po ay pwedeng sumunod, magpasakop sa mga namumuno sa atin.
Pero ang nakita natin sa mga nakalipas na mga talata nang tinutukoy po dito yung civil law, no? Kaya dito, 1 Peter 2:13, "Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme." Kaya kung sa panahon natin ngayon, walang hari ang ating bansa, ito ang pangulo, kailangan daw po nating magpasakop dahil yan ay galing ang pamumuno na sa ating Panginoon. Pero tingnan natin ang sabi pa, verse 17, "Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king." So yan po ang minsan na ginagamit ng mga talata na pwede raw ang bayan ng Diyos o mga mananampalataya sa panahon natin ngayon na tayo'y makibaka o sumali sa giyera kasi yan ay utos ng hari, utos ng pangulo na sinasabi naman ng Bible sa ngalan ng ating Panginoon na tayo ay sumunod sa bawat ordinansa o mga batas ng hari dito nga sa 1 Peter chapter 2 verse 13. So tingnan pa po natin ang susunod na talata. Sa Romans chapter 13 verses 8 and 9 ang sabi po ng Bible, "Owe no man anything, but to love one another. For he that loveth another hath fulfilled the law." Kaya sabi, huwag daw tayong magkakautang sa ating kapwa, kung hindi ay ibigin natin ang bawat isa. Dahil ang pag-ibig ay katuparan ng kautusan. So verse 9, "For this thou shalt not commit adultery." In-underline ko po, thou shalt not kill. Huwag kang papatay. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet. And if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, thou shalt love thy neighbor as thyself. So dalawang tapyas na bato, ang unang apat, unang tapyas na bato, pag-ibig sa Diyos. Ang ikalawang tapyas na bato, ang huling anim, pag-ibig sa ating kapwa. Ito po ang tinutukoy po ng mga talata na ito. Kaya huwag kang papatay, ito'y katuparan ng kautusan, ang pag-ibig sa iyong kapwa. So dito sa Romans 13 verse 10, "Love worketh no ill to his neighbor, therefore love is the fulfilling of the law." Ang katuparan nga ng kautusan ay ang pag-ibig natin sa ating Diyos at sa ating kapwa. So sa 1 John chapter 3 verse 15, ano sabi ng Bible? "Whosoever hateth his brother is a murderer." So dito po sa talata na ito, hindi kapag gumagawa ng physical na injury ay ikaw ay nagagalit sa iyong kapwa, ang sabi ng Bible, ikaw ay mamamatay tao. "And ye know that no murderer hath eternal life abiding in him." Kaya magalit ka lang sa iyong kapwa, no, lalo na kung walang dahilan. Hindi po ito yung tinatawag po na holy indignation na katulad nung ginawa ni Jesus Christ ng kanyang tinaboy ang mga nagtitinda sa templo. Yun po ay holy indignation o galit na banal, o yung ginawa ni Moses na inihagis niya ang 2 tapyas na bato sa bayang Israel na sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan. So ito po yung galit sa iyong kapwa, nagtatanim ka ng galit, hindi ka makipagkasundo, at ikaw ay nakakaisip ng masama. Ang sabi po dito, ikaw ay isang mamamatay tao. Ano po? So, lalo na kung ikaw ay gagawa ng physical na injury sa iyong kapwa o patayin mo ang kapwa, yan po ang pagsalangsang sa ika-6 na kautusan na huwag kang papatay. So, tingnan po natin ang iba pang mga talata. Sa Matthew chapter 26 verses 51, 52, and 53, at ito yung senaryo na huhulihin ng ating Panginoon ng mga mob, no? Na siya'y pagkanulo po ni Judas. Ang sabi po ng Bible, "And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand, and drew his sword, and struck a servant of the high priest, and smote off his ear." So ito po ay natagpuan sang-ayon sa pag-aaral na ito ay si Pedro. So verse 52, "Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place. For all they that take the sword shall perish with the sword." Yun mismo sinabi ng ating Panginoon, balik mo ang iyong tabak, no? Sa kanyang lalagyan, dahil
sino man ang gumamit ng tabak, siya'y mamamatay din sa tabak. Verse 53, thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and He shall presently give me more than 12 legions of angels? So ito po maliwanag, sinasabi ng Panginoon, kung ang kanyang kaharian dito po sa panahon po niya sa New Testament, maging sa panahon natin ngayon, ay para po sa giyera, hindi ba siya tatawag daw po ng 12 legions of angels para ipagtanggol niya ang kanyang sarili, makibaka at pumatay? Yan po ang sinasabi. Kaya ano pa po sabi sa John chapter 18 verses 35 and 36? Pilate answered, am I a Jew? Thine own nation and the chief priest have delivered thee unto me. What hast thou done? So itong si Pilate na alam natin ay Roman governor, ako ba isang Hudyo? Tingnan mo, ang iyong mismong bayan, ang iyong mga matataas na saserdote, sila ang nagdala sa iyo dito. Ano ba ang ginawa mo? Ang sabi po ni Pilate sa ating Panginoon. Sinagot ni Jesus Christ, John 18:36, Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from hence. Kaya yung kaharian ng Diyos, kingdom of grace, the kingdom of glory, ay hindi po siya tumutukoy sa physical na bakahan o yung nangyari sa lumang tipan. Dahil yun ay pinahintulutan niya mismong Panginoon ng pumahintulot sa New Testament, ay iba po ang pakikitungo ng Diyos sa kanyang at sa mga tao. Dahil maalala po natin sa Daniel chapter 9, yung 70 weeks, binigyan niya ng 490 years ang Israel. Subalit nating napag-aralan, napag-alaman, noong 34 AD ay binato nila si Stephen, na siya nga si Esteban, at ito yung huling yung panawagan ng ating Panginoon upang manumbalik ang bayang Israel. Subalit ito yung tinatawag na total rejection of Israel to the Messiah. Alalahanin natin, 3 years earlier ay pinako po si Kristo mismo ng mga Hudyo, na ito po ay sinasabi rin po ni Pilate, no? Kaya nga ito ang sabi ng ating Panginoon, kung dito nga ang kanyang kaharian, ay tatawagin niya ang kanyang mga lingkod at sila ay ipaglalaban siya at makikipagpatayan. Kanina naman, 12 legions of angels. Kaya sa isang anghel lang ay hindi pwede ang isang bayan, talagang makapangyarihan, lalo na kung 12 legions pa po ang sabi. So hindi po ang ganyan ang kaharian ng Diyos. Kung hindi, ang kaharian ng Diyos ay base o na ito'y founded with love o by love. So tayo po'y magpatuloy sa Romans 12:17 and 18. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Kaya huwag mo raw gantihan ng masama ang iyong kapwa. Kung gumagawa ng masama sa iyong kapwa, huwag mo raw gagantihan. Papatayin ka, huwag mong gagantihan. At umiwas ka at umakbo ka, umalis ka sa lugar na yon, at tiyak, iingatan ka naman ng Diyos. So verse 18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Yan po ang sabi po ng banal na kasulatan. Huwag mong gagantihan ng masama ang masama. Dito sa Romans 12:19, 20, and 21. Dearly beloved, revenge not yourself. Huwag mong ipagaganti ang iyong sarili, but rather give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine. I will repay, said the Lord. Yan po ang sabi. So verse 20, therefore if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink, for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. So yan po ang gusto ng ating Panginoon sa panahon ni Apostol Pablo hanggang sa panahon po natin ngayon. Huwag daw tayong maghiganti dahil ang Diyos ang siyang tagapag-ingat, siya ang maghiganti para po sa atin. No? Kapag daw nagugutom ang ating kaaway, pakainin mo.
Yan po sabi. Kaya ito'y, tinatawag na iba ang turo sa pakikibaka o giyera doon sa lumang tipan kumpara sa bagong tipan. Tingnan natin sa Acts chapter 5 verse 29. Nung sinasabi ng mga Hudyo o mga tao nakapalibot kay, Pedro na pinagbabawal na huwag silang mangaral sa pangalan ng ating Panginoon, ang sabi po ni Pedro, "Then Peter and the other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men." So ito po yung pinagbabawal sa panahon po ni Pedro dahil po ay hindi sila naniniwala sa ating Panginoon. Kaya nga nabanggit natin na tinanggihan ng bayang Israel ang ating Panginoon. Kaya yung palugit na 490 years ay malapit nang matapos po diyan hanggang sa panahon po ni Stephen sa Acts chapter 7 na binato nga po nila sa Stephen. So dito mapapansin po natin, imbes na sumunod tayo sa utos ng tao kapag ang prinsipyo ng Diyos na ito ang kanyang basihan ng kanyang government ay ang kautusan o ang kanyang 10 kautusan, ang sabi, we ought to obey God rather than man. Pag sinabi ng bansang sumamba ka ng Diyos-Diyosan, ay sumunod ka sa sinabi ng Diyos. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Pag sinabi kang sumamba ka sa araw ng ipangili ng araw ng Miyerkules o ng Biyernes o ng Linggo o ng Lunes, ay sundin natin ang sabi ng Diyos. Ang sabi, ipangili ng araw ng Sabat ay kapitong araw ng isang linggo. Pag sinabi ng ikaw ay sumali sa giyera, ang sabi naman ng Bible, huwag kang papatay, lalo na dito sa mga talata na ating binasa sa Bagong Tipan, ay we ought to obey God. Ang susundin natin ang Diyos, hindi po ang tao. So ito po ang napapaloob sa Acts chapter 5 verse 29. Pero pag sinabi ng Pangulo, magbayad kayo ng buwis, kailangan nating magbayad ng buwis. Pag sinabing huwag kayong mangalat, huwag kayong magkalat, no littering, no loitering, o kaya ay do not enter, ay kailangan nating sundin ang batas na yan. Dahil hindi po yan labag sa batas o kautusan ng Diyos. Ano man ang ikabubuti ng tao o ng bayan na ito isang ayon sa salita ng Diyos o maging sa kanyang kautusan, ito'y nararapat na sundin. Kaya nga ay honor the king. Obey them that rule over you. So yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan natin sa Bible, anong pakikibaka ang gusto ng Panginoon? The Lord is a man of war, sabi kanina sa Exodus. Sa Old Testament, sa New Testament, hindi po yun nagbabago. Siya'y nakikibaka. Paano po? At ang kanyang bayan ay makikibaka o sasali sa giyera. Anong klaseng giyera? Ephesians chapter 6 verses 11 and 12, ang sabi po ng Bible, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So yan po ang sinasabi ng pakikibaka ay kailangan isuot ang baluti ng Diyos, the armor of God, para hindi daw po managumpay ang kaaway. Tayo nakikibaka hindi sa laman at dugo, kundi sa mga kapangyarihan, masasamang kapangyarihan. Spiritual war ang tinatawag po dito. Spiritual na bakahan ang gusto ng Panginoon na ating salihan. So tingnan po natin, ano yung full armor of God? Yun po, magbabasa nga sa Efeso na salvation as a helmet, faith as a shield, righteousness as your breastplate, yung katotohanan bilang belt, o truth as a belt, word of God as the sword. Signan mo ang tabak ay ang salita ng Diyos. Hindi na po siya literal na tabak. So ang kanyang sapatos, the readiness to announce the good news of peace o yung tinatawag na gospel. So ito po yung gustong pakikibaka ng ating Diyos. Hindi po siya literal o physical war, kundi siya po spiritual war. So dito po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith.
lay hold on eternal life. So ang pakikibaka ay sa pamamagitan ng pananampalataya, the good fight of faith, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. So may pakita po ito na ikaw ay Kristiyano na tagasunod ng ating Panginoon kung ikaw ay makikibaka sa pananampalataya na ikaw ay tinawag dito kaya nga tayo maging ano daw po, kanyang mga saksi. Tayo daw po ang kanyang mga representative, kumakatawan sa kanya. No? 2 Corinthians chapter 10 verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal. So yun daw pong ating mga weapons, mga armas sa pagkikibaka ay hindi karnal, hindi po makasanlibutan, but mighty through God to the pulling down of strongholds. So mga kapatid, yun nga po yung armor of God, yung baluti ng Diyos. Kaya ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Bagong Tipan tungkol sa pakikibaka. Revelation 12:17 at Revelation 12:11. Ano naman ang sabi po ng prophecy o ng hula? And the dragon was wroth with the woman. Ang dragon daw ay nagalit sa babae, na ang dragon ay lang iba, si Satanas, Romans 12:9. At ang babae ay simbolo po ng kanyang iglesia, at 2 Corinthians 11 verse 2. And sabi po, and went to make war with the remnant of her seed. At si dragon daw ay siya'y nakibaka, gumiyera sa nalabi ng kanyang binhi. So ito po hindi physical war, dito po spiritual war. Bakit po natin masasabing spiritual war? Bakit? Sino ang binabaka daw ni dragon o ni Satanas? Yung which keep the commandments of God, yung sumusunod, tumutupad sa kautusan ng Diyos. Anong kautusan? 10 kautusan, hindi yung kautusan ni Moses na ito'y napako na, ceremonial laws, yung mga feast, no? Sa panahon ng kamatayan ng ating Panginoon. Ano pa po? And have the testimony of Jesus. Kaya kung ano yung testimony of Jesus ang pinag-usapan, Revelation 19:10, the testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Yun ang binabaka ni Dragon. Spiritual war. Sa verse 11, paano mananagumpay ang bayan ng Diyos o mga mananampalataya? And they overcame him by the blood of the Lamb, sa pamamagitan ng dugo ng kordero, na ibig sabihin sa pamamagitan ng pananampalataya, pagpapasako, at pagsunod sa kanyang kalooban. And by the word of their testimony, sa mga salita ng kanilang mga patotoo. And they loved not their lives unto death. So dito in-underline natin, sila pinahintulutan na sila'y mamatay, katulad po ng mga apostoles, sila'y namatay. Namatay sa tabak si Santiago, namatay na pinakong nakabaligtad si Pedro, ang iba pang mga apostoles ay namatay. Pero sabi po, di nila minahal ang kanilang buhay maging sa kamatayan, maging si Pablo at iba pang mga mananampalataya. So, ibig sabihin, sila ay hindi po nakipagpatayan na pisikal, kundi spiritual na pakikibaka o paggiyera. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung atin naman tutungayan ang spirit of prophecy, Great Controversy, page 589, Satan delights in war. Si Satanas, ang kaaway, siya ay nagagalak kapag may giyera. Bakit po siya nagagalak kapag may giyera o patayan? For it excites the worst passions of the soul, and then sweeps into eternity its victims steeped in vice and blood. Kung gusto daw ni Satanas na sila daw po ay maging violent, maging masaya sa pagpapapatay yung mga tao. No? Gusto niya ay ganon. Ano pa po? It is his object to incite the nations to war against one another. Gusto ni Satanas na maggera ang mga bansa. For he can thus divert the minds of the people from the work of preparation to stand in the day of God. Maliwanag po sinasabi ng patotoo, gusto ni Satanas siya ay nagagalak sa gera. Gusto niya ay maging violente ang mga tao. Ang mga bansa laban sa mga bansa. Bakit po? Dahil sa pamamagitan ng gera ay hindi makakapaghanda ang tao na siya'y tumayo sa harapan ng Diyos sa huling panahon ng kanyang buhay dito sa mundo.
Ibig sabihin, imbis na ihanda niya ang kanyang sarili para sa pakikitungo o pakikiharap sa Diyos, sa pagsunod sa kanyang kalooban, pananampalataya sa Kanya, tanggapin ang biyaya at magpasakop at sumunod sa kanyang kautusan, ang gagawin ng tao para hindi yan magawa, ang gusto ni Satanas, makibaka, makigera, makipagpatayan. Nasalungat po sa sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 26 at John chapter 18 na ang kanyang kaharian ay hindi kaharian ng patayan o ng labanan, kundi ang kanyang kaharian ay kaharian ng biyaya na ang biyaya ng Panginoon ay siyang sumaatin upang tayo ay managumpay sa kasalanan at tayo managumpay sa sarili at sa pakikibaka sa ating kaaway. Upang ang Kingdom of Glory, ang kaharian ng kalwalatian, ito'y ating matamo sa darating na panahon. So, ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. Nawa marami po tayong natutunan na ang physical na giyera o pakikibaka, hindi po ito ngayon ang kalooban ng Diyos. Ito'y nangyari noong sa lumang tipan sa pangunguna niya, noong panahon na kanyang pinahintulutan. Subalit sa panahon natin ngayon na hindi na po niya ito pinapahintulutan, sang-ayon sa mga talata, marami pa pong talata na pwede nating isali diyan, ay spiritual warfare ang gusto niya ngayon. So, pagpalain ng bawat isa at tayo po'y magwawakas sa isang panalangin. Ama naming banal na nasa mga langit, salamat po sa mga salita na aming napakinggan. Nawa ito po ay tumimo sa aming puso't isipan na aming maintindihan ang inyong kalooban at ang inyong mga salita, lalong higit sa panahon namin na ayaw po ninyo na mga bansa ay makipagpatayan, ang inyong bayan ay magpagpatayan, ang iyong mga tagasunod, ang inyong mga alagad, ang inyong mga anak na mga Kristiyano ay hindi po makipagpatayan na pisikal kung hindi espiritual na pakikibaka na lumalaban sa mga kapangyarihan ng kaaway. At sa pamamagitan po ng inyong pangunguna kami mananagumpay at sa pamamagitan po ng dugo ng kordero. Naway tulungan niyo po kami na aming maunawaan ang aral na ito at aming maganap ang inyong kalooban at patawarin kami sa mga pagkukulang laban sa inyo. Pagpalain niyo po ang programa na ito. Pagpalain niyo rin po ang mga tagapanood namin at nawa o Diyos ito'y maging kapaki-pakinabang sa aming pananampalataya habang kami naghihintay sa inyong pagparito. At nawa rin ay pagalingin niyo mga may karamdaman, palakasin niyo po ang nanlulupaypay at naway sa inyo po kami ng panalin ng pag-ibig. Lahat po ng aming dalangin na ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. At dito po nagwawakas ang ating programa sa gabing ito. Ito po ang inyong lingkod, Brother Rolando La Paz, na nagpapaalam na at nagsasabing stay safe and God bless everyone hanggang sa susunod po nating pag-aaral.